Magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kapunyog. Salamat sa tumatagdag subscriber, no, mga friend. Ay, ako. Attorney Claire, may good news po si Attorney Claire. Good news. PBBM. Nililinis ang duming na iwan noon. Wala na tayo sa PAP Gray List. Pakinggan natin si Attorney Claire. Good news po tayo ngayong araw na ito dahil sa pagpupursigi ng ating Pangulo ay napatanggal na po ang ating bansa sa Financial Action Task Force Gray List. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Nakita po ng Financial Action Task Force. Yung pala ibig sabihin, no? Financial Action Task Force, yung FAP. FATF. Financial Action Task Force Gray List. Natanggal na raw tayo, dati nandun tayo nung panahon ni Digong. Force or FATF ang naging pagtatrabaho ng Administrasyong Marcos na magampanan ang obligasyon para matanggal o mabawasan ang mga gawaing nauugnay sa money laundering at pagpupondo sa terorismo. Ano po ba itong FATF? Tsaka na, pagpupondo sa terorismo? Bagay, pwede nga yun. Nung panahon ni Digong, baka pinopondohan niya nga terorismo. Diba? Isa itong independenteng organisasyon na binubuo ng 39 na miyembro na nagtatakda ng mga international na pamantayan upang labanan ang money laundering at ang propaganda ng terorismo. May mga bansa po na nailalagay sa blacklist or gray list. Kapag blacklist, ibig sabihin ay may significant strategic shortcomings o sobrang kakulangan upang sugpuin ang money laundering at terrorist financing. At kapag nasa gray list, ito ang mga bansang... Tama ba ako dun? Sabi niya, terrorist financing di ba? O di, pinipinas ba nung nakarang administrasyon ang terorismo? Kala ko ba sinusugpo nitong si Duterte ang terorismo? Actively working with FATF para ma-improve ang anti-money laundering processes at kailangan na magawa ang mga action plans at rekomendasyon sa natatakdang panahon para maialis sa gray list. Naipasok tayo sa gray list noong Hunyo 2021 sa pamumuno ni dating Pangulong Duterte. Dahil sa una, kakulangan sa regulatory supervision ng gambling operations. Tandaan natin na mayagpag ang mga pogo noon. Pangalawa, weaknesses in the implementation of targeted financial sanctions na kahit may nababalitang anomalya sa mga transaksyon lalo na noong panahon ng pandemya ay mukhang pinababayaan lamang. Attorney, hindi pinapabayaan. Pinagtatanggol pa. Kung ang tinutukoy mo ay yung Parmali, inimbestigahan nila Gordon yan. Dahil nga 625,000 lang ang kapital niyan, nakakuha ng 11 billion ba? Na kontrata. Kaya yan nagkaroon ng napakalaking investigasyon sa Senado. At pinatatawag ng Senado ang mga involved dyan. Michael Yang, ako sino-sino pa. Gargani, mayroon pa nga na contempt. Attorney, alam mo naman siguro yun, di ba? Oo. Pero dapat subalit ngunit, nag-iimbestiga ang Senado sa korupsyon. Nagalit si Digong. Pinatitigil. Ang tinira ni Digong, yung mismong head ng Blue Ribbon Committee na si Dick Gordon. Alam mo kung sino ka, Dick Gordon, ang laki ng tiyan mo. Kung ano pinagsasabi ni Digong kay Dick Gordon, di ba? Alam mo yun, Attorney Claire, di ba? Para ikaw, nagnakaw ka rin. 80 million yata sa dugo raw. Kung ano pinagsasabi na, tinira ni Digong. Mismo si Gordon. Pinoteksyonan ni Digong yung mga Parmali. Yung Parmali. Pinoteksyonan ni Digong. Lahat pinoteksyonan niya. Huwag kayong pupunta dyan kung ipatatawag kayo. Sagot ko kayo. Ganun sana si His Excellency Attorney. Ngayon nakalagay na yung sa impeachment magpapatawag lang siya ng meeting marami pang baka sabihin na siya ang may pakana, mga ganito. Wala yun. Kaya Digong nun, putres, nag-iimbestiga ng corruption yung Senado Pinakialaman ni Digong Ganun ang leader, di ba, Attorney? Ito
papa, kailangan lang daw magpatawag siya ng session para maumpisa na agad itong trial nito ni Sara Duterte. Ayop o di ba? Masyadong play safe yata si His Excellency, di ba? Tuloy, attorney. At pangatlo, delays in the implementation of Anti-Terrorism Act of 2020. Kahit na napakalaki na intel at confidential funds noon. Nailagay nga tayo sa grey list noong 2021 matapos matukoy ng international watchdog na 18 na kakulangan na dapat matugunan ng gobyerno para labanan ang money laundering at terrorism financing sa bansa. Pero dahil ipinag-utos ng ating Pangulo through the Executive Order No. 33 na kumilos agad-agad upang matanggal ang ating bansa sa gray list, nakita ng FATF ang improvements ng Pilipinas patungkol sa money laundering and terror financing controls. Napakalaking accomplishment po ito ng ating Pangulo na matanggal nga ang bansa sa gray list. Kapag ka po ang bansa ay nailista sa gray list, mahihirapan po ang ating mga OFW sa kanilang mga remittances, pati na po ang transaksyon pinansyal ng bawat isa o ng bansa ay maaari pong hindi payagan. Mahihirapan din po tayo makakuha ng foreign investors. Kaya dahil natanggal po tayo sa gray list, hindi na po tayo mahihirapan, lalo-lalo na ang ating mga OFW na magpadala ng kanilang remittances dahil maiiwasan na po ang pagbabayad ng napakalaking fees at madali na rin po sa atin ang mag-inganyo ng mga foreign investors. Kakayanin natin, lalo na ng Pangulo, na linisin ang mga kalat na naiwan sa atin ng nakaraang administrasyon. Ipanalangin natin na mapanatili natin na hindi tayo muling mapasama sa gray list o blacklist ng FATF. Hindi titigil ang ating Pangulo na maisaayos at mapigil ang mga gawaing may kinalaman sa money laundering at terrorist financing. Maraming salamat para sa bagong Pilipinas. Ay nako mga boss. Alam nyo mga friend, no? Dapat si Attorney Claire, oo. Mag-ingat ho itong abogada na to, oo. Hindi ho basta-basta. Yan hong mafia na yan. Davao Mafia, di ba? Oo. At nagkalat pa ho ang galamay niyan. Mantakin mo, nagsumbong si Sara. Saan? Sa Supreme Court. Para kinistyon yung putis ang dakas. Ewan ko anong mangyayari, no? Oo, parang gusto ni Sara Duterte na hinto, huwag nyo kung gano'n punta ka Supreme Court, susumbong mo, mali kaya Kongreso. Masyado ka. Parang sinusumbong dun grave use of power. Yun ang nito mga friend. Pambira, no? Balik tayo kay Attorney Claire, no? Mga friend. Dapat po ito. Huwag naman na sanang hintayin pa ni His Excellency na mag-request si Attorney ng bulletproof na sasakyan. Sana naman magkusa na yung Malacanang na bigyan ng proteksyon si Attorney Claire Castro. Dapat may bodyguard pa yan. Maski saan yan pumunta, dapat may bodyguard yan. Mahirap na. No? Ang magaya kay Percy Lapid yan. Huwag naman sana. Di ba? Si Percy Lapid kung hindi lang natakot yung gunman dahil pinatawag siya sa rest house Bakit ako lang? Sabi nung gunman. Ikaw lang ang nakakita sa video puta. Utak kriminal din. Naputan niya, yariin niyo ako Suko na lang ako. Ewan ko kung buhay pa yon. Yung gunman ni Percy Lapid, no? Mahirap po. Sa takot ng buong pamilya yata ni Ka Percy, lumayas na rito sa Pilipinas. Sa takot. Iba ho to, si Atty. Claire, hindi ho sa matapang po siya, sa tapang.
Eh, si Percy Lapid din, matapang, di ba? Mga friend, no? Si Mabilog, di ba? Iniwan yung posisyon niya bilang mayor sa takot kay Duterte. Di ba? Kumuha ng asylum sa Amerika sa takot sa buhay niya. Minsan lang tayo mabubuhay sa mundo, di ba, Atty. Claire? Dapat si Bongbong, ibigyan niya ng protection to. Sara Duterte, ilang bodyguard Sara Duterte? 400. 400. Kailangan puro taga Davao pa yun, ha? Hindi pwedeng pag hindi taga Davao, hindi pwedeng mag-bodyguard kay Sara Duterte. Siya pa namimili ng bodyguard niya. Ha? Humayag yung Malacanang, di ba? Di ba? Ito si Atty. Claire, talagang hindi ho basta-basta mga impormasyon na sinisiwalat nito. Ang pinagtataka ko lang, no, mga friend, bakit si Atty. Claire Castro, ang halos araw-araw na ginawa ng Diyos na laman ng social media, mainstream media, no? Bakit yung J. Ruiz mukhang di ko nakikita? Halos kasabay lang niya yun, di ba? Ano ba ang papel ni J. Ruiz? Secretary, di ba? Ito, undersecretary ng PCO. Si J. Ruiz naman, secretary ng PCO. Ang papel niya, hindi ko nakikita na-interview si J. Ruiz eh. Parang wala, di ba, mga friend? Pero si Atty. Claire, mula umaga hanggang gabi yata eh. Pati yung vlog niya. Di ba? Nakakatakot to talaga. Yung tayo. Kung si si Bongbong Marcos, si First Lady, at saka si Speaker kumausap na ng killer si Sara Duterte. At yun nga, no joke yun, sabi ni Sara Duterte. What more ikaw? What more ikaw, Atty. Claire? Ibang magalit si Sara Duterte. Di ba? Ayaw ni Sara Duterte yung gagalit siya. Di ba? Kasi walang kwenta. Antakin mo yung ginawa ni Sara Duterte. Pag ako'y pinatay, patayin mo yung tatlo na yan. Gaano kalupit si Sara Duterte, mga boss? Ganun ba yun? Ibig sabihin, pag namatay siya, tatlo kapalit niya. Puta, natibay naman ni Sara Duterte. Tsaka yun nga, laking kabaliwan ho yun. Invento lang ho yun niya. Pinatawag ka sa NBA, tinatanong siya kung sino yung nagtetreat sa kanya Hindi pumunta di ba? Hindi siya pumupunta, wala siya masabi. Kaya hanggang ngayon, eto si Excellency na ito kung saan pumupunta ang kampanya ng kampanya Ewan ko sa kanila, di ba? Si Trump nga tinira ng sniper buti hindi naulo kundi tepok di ba? Dataplisan hindi asintado yung kumana kay Trump, di ba? Paano kung ang kakanaki yung tumira kay Halili? Hindi na nahuli tumira kay Mayor Halili, di ba? Sniper. Isa lang, di ba? Mahirap po. Mahirap po yan. Mahirap po yung tayo ni Atty. Claire Castro, sa totoo lang. And so, yung kanyang pamilya pa, baka maano pa. Iba ho utak nung nung Duterte, iba. Iba. Hindi ho alam yung hustisya, wala patay. Ba? Magdadaldal si Digong, di ba? Patayin nyo na yan, kaysa kukulong nyo pa yan, papakainin pa yan, patayin nyo na yan. Pwersahin ninyo, lumaban, di ba? Ganun ang utak niya hindi kaysa hihiring, sayang lang sa oras yan. Di ba? Ganun siya. Kaya si Atty. Claire, delikado talaga. Dito tayo sa anomalya, sa 1.2 billion bridge. 1.2 billion pala ito, no? Nakita niyo na ho ba? Mahaba ho din siya. Dito sa bandang ito, gumanon siya. Gumanon
yung tulay. Tapos doon ho sa kabilang kanto ho ng tulay, naputol ho yun, naputol. Kaya ho yung tulay na ho yun, bumagsak ho yun, bumagsak, buo. Buo hong bumagsak. O, tara guys. Pakinggan natin to. Iyakin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may pananagutan ang mga nasa likod ng pagguho ng bagong retrofit na Santa Maria Cabagan Bridge sa Isabela. Ayon kay Presidential Communications Office o PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, sinabi ng Pangulo sa kanilang pag-uusap na paiimbestigahan ang pagbagsak ng tulay. Nais ding malaman ng punong ehekutibo kung mayroong bahid ng korupsyon sa 1.2 billion. Wala nga naman walang bahid ng korupsyon yan. 1.2 billion yan. Ha? Kaya nga sabi ko, di ba mga friend, dapat, kesa baka may gumanyan pa ulit na ginawa nung panahon ni Digong, dapat lahat ng mga sinabing nagawa ng bul na yan, nung panahon ni Digong, ipatawag na ho lahat yung kontratista niyan. At tanungin kung gaano ba katibay ang inyong tinayo, gaano ba kalaki ang inyong ginasta. Ito, 1.2 billion. Ang sinisisi nila yung truck daw. Yung truck daw dahil overloaded daw na whatsoever na ganun. Bakit? Bagong-bago yung ano eh. Ano aakalain ba ng driver na guguho yung ganung kalaking tulay? Nang dahilan sa isang truck? Ba't dahilan na lang ho yan? Oo. Billion pesos project na simulan noong November 2014 at natapos nitong February 1. Sinabi rin ni Castro na bagamat hindi ordinaryong kaso ang pagbagsak ng tulay, ay kailangan pa rin tukuyin ng pamahalaan ang tunay na sanhi ng insidente. Tunay na sanhi ng insidente, alam nga namang may iba pang sanhi ng insidente kung hindi ninakaw yan, pondo na yan. Di ba? Anong tunay na sanhi ng insidente? Naputol ho doon sa dulo eh. Dito sa isang dulo na to, gumanon ho yung tulay, gumanon. Hindi ho naputol, gumanon, bumaba. Pero doon ho sa dulo, putol. Mismo putol. Oh. Anong sanhi ng aksidente? Papagawa kayo ng tulay, pinagtatawa na ho yung tulay na yan eh. Hindi pala pwede kasakyan ng four wheel na sasakyan niya. Kailangan bisikleta lang. Tsaka pato. Pinagtatawanan ho yan. Yung gumawa na yan. Garapal po yan. Garapal. 1.2 billion. Utay na. Wala na ho yan. Hindi naman ho pwedeng repairin yan. Kung hindi mismong hayaan na lang nakatiwangwang ng ganyan yan at magtayo ng panibagong tulay. Oh, yun na ho yan. Alam nga namang idugtong mo ulit yung nahulog na tulay para ikakabit mo. Wala ho. Dapat yan nga, akatakot mga friend. Baka may mga naitayo pa itong Duterte na ito na mga building na kung ano, o eskwelahan, mga ganyan. Puta. Baka isang lindol lang eh, marami hong mamamatay. Kaya dapat yung gobyerno ni Marcos ngayon pa lang, ipatawag na ho yung mga ano. Ngayon, saka, baka hanggang kailan lang maingay yan. Kailangan tawagin niya kontraktor niyan. Asan? Yung mismong kumontrata dyan sa tulay na yan. Kung wala na rito sa Pinas, nakatakbo na. Bill, yung laki ng pera. Sabihin mo, baka nagastos dyan, sabihin mo na lang na ano. Yung 600 million, o kung ano, whatsoever dyan. Talagang malaking nakaw yan. 1.2 billion eh. Hindi eh. Kaya kung minsan, yung panahon ho ng Marcos Sr., hindi ho pwede ganyan. Puta, papapire squad ka ni Makoy. Tsaka si Makoy lang yata kausap ng mga panahon na yan eh. Kasi siya lang nag-a-approve na kung mga kontratista kausap niya eh. Kaya kailangan sigurado. Tignan niyo yung San Juanico Bridge. Mas mahaba pa ho dyan yung San Juanico Bridge. Hanggang yun yung tulay sa Quiapo. Yung Jones Bridge. Bata pa ho ako, tulay na yun.
Hanggang ngayon, tulay pa rin. Ganun. Eto, putas, yung panahon ni Duterte talagang iba eh. Iba. Talagang open sa korupsyon. Kaya nga lintikan naging utang eh. Sinimot eh. May vlog na naman si Atty. Claire Harso tungkol sa kung gaano kalaki inutang nitong administrasyon ni Duterte. Sinimot, sabi niya. Oo. Kaya hirap na hirap si Bongbong daw kung paano siyempre mangungutang. Dahil wala nang tinira si Duterte sa kaban ng bayan. No. Pero pag nanonood ka ng ano ni Duterte, makita mo yung mga zombie. Duterte. Kita na, panood ko sa Laguna, puto sa dami ha, dami. Libo-libo raw yung dumadalo. Anyway, milyon ho ang kailangan natin na boto. Hindi ho libo-libo. Pero yun nga, gaano katibay ang impluensya nitong mga halimaw na to sa tao, no? Mag-collab na tayo, mga boss. Sa totoo lang, mga friend, sobra ho bigat ng nakaatang sa balikat ni Atty. Claire Castro. Tagasangga siya eh. Tagasangga siya ng suntok. Tagasangga. And dami na sumusuntok sa kanya ngayon. Pati yung mga vlogger ni Digong. Lahat sa kanya ang puntirya. Buti yung J. Ruiz, safety yung J. Ruiz eh. Hindi umaharap eh. Talagang iba. Iba ang banat kay Atty. Claire. Kabi-kabila ngayon. Oo. Ha? Kung sa legal, hindi sila tatama kay Atty. Claire Castro. Kasi, pag sumangga si Atty. Claire Castro, meron siyang resibo, meron siyang dalang resibo para kontrahin yung mga bira sa kanya. Nasasabihin niya, pwede sabihin fake news. Sa legal, paano kung sa illegal na paraan siya kanain? Yun ang mabigat. Kaya nga dapat si Bongbong, bigyan mo ng bulletproof yan. At parating may bodyguard yan, saan man makapunta, pati ang bahay niyan. Mag-collab na po tayo mga boss. Totoo lang. Hindi ho basta-basta yung mantakin mo si Bongbong nga, hindi siya makasagot eh. O, di ba? Tinitira siya, minumura na siya lahat-lahat. Simple-simple, ngingiti-ngiti lang. Pero si Atty. Claire Castro, talagang bubungguin niya, di ba? Kaya lang, yun nga problema. Dapat protektado siya. Yun lang. Sana gabayan siya ni Lord. Diba? Kalat ni Baya, shout out. Hi, Ricey, shout out Ay, happy birthday do sa anak yata ni Friend Jun Lagon, oo. Hindi ko alam ng pangalan eh. Nakita ko lang sa Facebook kanina, oo. Librado Ludovico, shout out. Good morning, Karoke, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, stay safe and healthy. Kumita lang ng salapi, walang pakialam sa buhay ng mapipinsala. Correct ka, Karox. Ayon ako doon sa tinuran mo na dapat busisiin yung mga kontraktor sa panahon ni Duterte. Totoo, di ba? Yun nga sabi ko, di ba? Saka kayo maghahanap kung meron na namang tulay na bumagsak. Habang hindi pa bumabagsak o merong isang gusali na tinayo nung panahon niya si Duterte, ngayon pa lang, huwag niyo nang intay pang bumagsak yung gusali na yun. Dahil yan, 1.2 billion ang budget niyan, tulay na yan, gumanyan. What more yung mga ibang pinagtatayo niyan? Ha? Romel Pabriga, shout out. Sana maalaala ni Claire yung troll farm ni Bongbong. Yun lang yun. Federico Mandaco. Yan yung build project ni Duterte. Pakitang gilas ang DPWH sa pamumuno ni Mark Villar. Minadali yan. Ang resulta, bagsak. Marami pa yan. Dapat yan lahat ay ma-review at ma-inspeksyon, ma-inspeksyon mabuti bago pa may maulit-uli. Dahil kay Marcos, yan babalik. Totoo yan. Tama sabi ko, di ba, Federico? Sang-ayon kayo, ha? Christian Chengnak, shout out, ha? A pleasant evening po, Tatay Rox, at sa mga ka-warriors. I'll go straight to the point po, Tyrox.
Di may agree dyan kay Atty. Claire Castro na yan. Obviously naman, taga-Coco, mga ating taga-tanggol yan ni Mark Brooks. Tignan mo lang muna, naka. Elizabeth Iscareo. Good evening, Sir Rox. Yan tulay na yan, ipinakikita na yung project na yan, kalahati ng gastos niyan napunta sa bulsa ng mga politiko. Kaya ganyan karupok. At ang ginamit na materialis diyan, substandard. O di ba? Ganyan naman ang karamihan sa mga nakapwesto at mga kontratista na yan. Iniisip muna ang pagkakaperahan nila. At para may maibulsa sila. Wow, instant pera, di ba? Totoo. Silang pakialam sa mamamatay, puta. Elizabeth Iscareo ulit, oh. Tungkol naman dito kay Atty. Claire, magaling siya magpaliwanag sa mga press conference niya at mga interview at tanong sa kanya. Sana dito maipaliwanag niya ng maayos at pagbara sa mga gumagawa ng fake news. Dito saludo ako kay BBM at sana itong pagkuha niya kay Atty. Claire may galang at maliwanag ang pagsasagot niya at sana lang huwag masisira ang tiwala sa kanya ng taong bayan at pagkakilala natin kung ano siya dahil nasa puder na siya ni BBM at ito ang amo niya, di ba, Sir Rox? Sinabi mo pa. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, at sa inyong may bahay. God bless inyong pamilya. God bless, Raul. Raul din, oh. Hayan sa pangulimbat ng pondo, buhay ng kababayan natin ang naibuwis. Lagi na lang bang ganyan? Wala na bang talagang maaasahan sa gobyerno na tumino, lalo na sa inatupag ditong Digongyo and Company? Totoo. Christian Cheng ulit, oh. Maniwala naman kayo sa inimik na di niya daw iboboto ang nasa palasyo now. Napanood ko din po yung interview niya kay Christian during the live at dami ng against kay Atty. Claire sa comment section. Ganon din po sa live ni Professor Cielo Magno. Madami din ang disappoint dyan kay Atty. Claire at sa totoo lang po, ako din nagtataka nung ini-appoint siya as PCO Secretary, Undersecretary. Mga vlog niya, most of the time, kinoko, tagapagtanggol ng fake administration. Tulupong, ang madalas niyang batikusin, talaga ng matuwid. Yan newly PCO spokesperson, dapat both side between Duterte Planning and Mark Brooks. Nung wala pa siya sa Malacanang, same niya nga pa sa dahan. Pero hindi po kasi may tinitignan siya. Mas masakit ulo ko, mga boss. Bakit kaya? Check up ako. Travis Herrera, shout out. Chill lang, sir. Baka may stress po kayo. Yun nga, eh. Chupista Bunao, shout out. Ang ganda ng comment mo, Ted, na nakakatulong sa mga tao na mamamatay. Ang gandang gabi po, kuya, at sa mga kawaryo. So, yan, may si Ted Chupista, eh. May iba mag-comment yan. Cheers, at natatawa ako sa mga inimik ni, anong sabi niya noon kay Prof. Christian Esguerra, wala daw siyang alam na may mga ipinakalat na fake news si cocaine at ang tingin niya ay sa Malacanang matino, dapat transparent, accountable. At ang isa pa, lalo na po akong napawat kasi si Marcos daw nung makita niya na starstruck siya. Ano ba namang ka-fake news na siya? Talaga ito si anak Christian Cheng, oo. Si Pista Bunao. Obserba lang natin. Kumbaga sa ano, nga. Parang ano siya eh. Tag ito. Talagang
mabigat ang kanyang papel. Totoo lang. Pero hindi natin alam, malay natin kung magtatagumpay siya, Atty. Claire, na mapalayas niya, mabuko. Kaya lang, yun nga puta na itong mga zombie. Maski na ano na sabihin mo, maski si Digong na nga nagsasabi na demonyo siya walang ya siya pero Duterte, puta na. Mamamatay tao siya, sinasabi, Duterte. Tumatawa pa sila. Manyak siya, sinasabi, Duterte. Dali ito mga friend. Ay, Ito ang sinabi ni Tatay Digong nyo. O ngayon, piliin mo ako. Saan gusto kong pumunta? Temperno. And I'm not giving you fake news, kundi katotohanan lamang po. Kasi ang tanging gusto ko lang ay mabuksan ang isipan nyo at mabuksan ang puso nyo at magkaroon ng daan para sa pagkilala sa Panginoon, para sa kabutihan. Ano po? Bakit? Tignan mo kung sino yan nasa langit. Yung mga matri na may kasalanan, wala na yun kasi ginamit ng pare. Yung mga yun mo, yung madre may kasalanan, wala na sa langit yun kasi ginamit ng pare. Walang iya talaga itong animal na to. mabait na tao, yung saan ang pinakamagandang babae dito sa Cagayan? Manyak. Sa langit? Ang tsura. Saan yung magandang dyan sa mga bar, sa karaoke? Yung magandang katawan, magandang muka. Nasaan kaya sila? Nasa impyerno. So, sa mga nagtatanggol sa kanya, sa pilit na Grabe, no, mga friend. No? Grabing kahayupan talaga, di ba? Pero, mapalakpak pa yung mga tanga. Putangin ng yung mga yan. Wala talaga. Hanggang ngayon yata, nakukubabawan pa tayo ng kadiliman, Puti. Si Pista Bunao, grabe ang ginawa sa tulay. At sinisisi pa yung truck ng mga bato. Bakit? Bakit inyo sisisihin ang kontraktor ng tulay o si sekretary ng DPWH? Ang galing nyong manisi sa mga taong walang kinalaman. Kaya tama po dapat imbestigahan ang mga naging project ng Daang Duterte. Good night na po kuya at sa mga kawarriors. Yun nga sabi ko Renato ulit Yung bilyar, ang DPWH secretary ay madaming palpak gaya ng tulay sa kalumpit, bumagsak yung ginagawa pa lang. Meron pa nga doon sa sa Davao. Oo. Renato ulit, hayop talaga si Digong. Hayop talaga yan. Oo. Federico Mandak ulit May pahabol ako about dyan sa mga survey. Para makatipid tayo, wag na tayong mag-eleksyon. Daanin na lang sa survey, laking tipid niyan. May katwiran ka, walang gaso sa eleksyon, hindi bibili ng BCM equipment, walang COMELEC, walang sasahuran ng mga chairman, commissioner, survey na lang, total daming nagogoyo niyang naman niyang ob-ob. Totoo. Testing ko, shout out May banta daw pong may bantay daw pong ang tulay, kaya lang gabi dumaan ang truck dahil pagkagawa daw ay umuuga na. Di ba? Dapat yun, ganun pala yung tulay na yun. Dapat 24 hours ang bantay doon, especially sa gabi. Oo, kasi hindi mabasa yung mga nakalagay doon. Oo. Siguro naman, yung bantay doon, ibigyan mo ng 500 isang gabi. Doon na matutulog di ba? Oh, gustong-gusto na noon. Bubugaw lang siya ng truck, di ba? Ramon Ponce de Leon, shout out. Nakita ko picture sa news, nalagot mga cable na bakal sa bumagsak na tulay. Oh, yun nga. Ramon ulit Sa Puerto Princesa, naputol din ang tulay. Kulang ang bakal at sobrang maliliit ang bakal na ginamit. Oh. Basta pakialam, basta maski maliliit yung bakal, basta malaki yung naibulsa, di ba? Ramon ulit Sobrang payat ang mga haligi ng tulay. San Juanico 50 years na.
sa gitna pa ng dagat pero buo pa, araw-araw dinadaanan ng mga bus at truck. O, diba? Eh, hindi po pwede kay Marcos yun. Senior. Erlinda Aquino. Naku po kuya, yun nga kung ano-ano pati mura si BBM hindi maka-aksyon. Yung pang magpa-inspeksyon. Kaya siya tinatawag na weak leader eh. Patay tayo dyan. Totoo yan, Erlinda eh. Ha? David Alin Mendoza, shout out. Karox, baka po mga tao at mga bisikleta lang ang pwedeng dumaan sa tulay na yon. Oo nga po, tapos kung makasisi sa administrasyon ni BBM ay wagas, parang di alam na mga didisit ang mga kabulastugan ni Digong at Alipores niya. Totoo yan, David. Musikerong OFW, welcome to the club. Rolando Resco. Detected legacy. Mga mangmang at tanga. Mga mangmang at tanga lang ang naniniwala sa mga dutae. Daming tanga eh. Yun ang problema. Dami rin mangmang. Alam mo, yung tanga, i-round off mo na yun. Kasama na lahat doon. Yung pag sinabing tanga, nandun yung bobo, nandun na yung mga mangmang. Nakabilang na ho sila sa pagiging sa isang tanga. Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara, Christian Sen, shout out mga friend, Friend Ivy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Evans Calona, Michael Edwin, shout out. Mike, sabi niya, mapagpalang buhay po at may ngiti. Pagbati po sa inyo, Sir Rox, Nimpong Basyang Team Tia Deli at buong Team Rocky Warriors the Great. Sa usapang tulay po na topic mo today, Sir Rox, dapat pong managot kung sino man pong bugok at inutil ang namahala po niya. Dapat pong kalkalin ang bawat detalye kung paano po nag-umpisa at natapos ang tulay ng buhay na ginawang pong ampaw ang pagkakagawa ng kung sino man pong kontraktor o builder ang nagmanipula po niyan. Di po dapat palampasin at puro imbestiga lang. Sa bandang huli is sorry lang. Yun lang yun eh. Kung sino man po ang pinutukan ng lintik na mga yawa na nagpiesta at nagsamantala sa kaban ng taong bayan, dapat po sila po ang gawing poste ng tulay bago po sila buhusan ng mga pal na graba at simento. Dapat sadista si Tia Deli. Sabay pilipit po ng bakal sa liig ng mga pinutukan po ng lintik ng mga yawa. Grabe po, Sir Rox. Talagang mga inutil. Mas mahalaga po talaga sa kanila ang pera kaysa sa matakot po sila sa Diyos at protektahan ang buhay at kaligtasan ng mga tao na magdadaan po dyan sa ampaw na tulay na yan. Totoo. Sarap po talaga nilang digdigin ng pinong-pino at gawing abo ang mga yawa. Ano po bang, Sir Rox, ang di natin nagagawang kabuukan at katangahan? Kaya di mo po tuloy masisi ang ibang bansa. Tingin po sa atin talagang para lang pong basura at puro magnanakaw na sobrang sisiba. Sisiba po sa gahaman na sa pera. Mga leche, kakapal ng mga mukha nyo. Mga buwisit sana. Kung ano yung kakapal ng mga mukha nyo, ganun din katibay at kapal ang ginamit ninyong proteksyon para sa matibay na tulay. Ano kasi swerte? Ngayon, paano nyo maibabalik at marirepair kung may buhay pa na nawala at nabaldado ng dahil sa mga katangahan at kasopangan nyo, ewan ko sa inyo, mga pinutukan kayo talaga ng lintik, mga yawang buwisit, mga leche, kinam, mainit ang ulo ni Tia Deli. Mga pa-high blood. Mundo Cheng, Hindi dahilan kung ganon kabigat ang truck na dadaan dyan. Totoo lang, hindi high standard ang mga materyales na hindi maganda ang mga tigas na mga bakal at tinipid ng mga simento. Malinaw na pinagnanakaw ang pondo ng tulay. Panagutan niya ni Digong. At yung matibay yan, maski ilang truck pa ang dumaan dyan. Hindi mahuhulog, naputol.
Gumanon yung tulay. Dito sa parte na to, gumanon, tapos doon sa dulo, naputol. Ang puta na, parang chicharon, crack, boom. Ni-retrofit pa yan. Dati, tapos humingi yung pera, puta. Talagang wala. Umuuga na nga daw nun eh. Talagang pang bisikleta lang. Tsaka doon sa mga nagja-jogging. Tapos mapapapicture ka kasi maganda yung tulay. May mga ilaw pa raw eh. May mga arko-arkong ganun. Lahat ng arte nandun sa tulay. Oo. Ted, shout out Ted. Ito na naman si Ted. Tama po, Karoke. Dapat lahat ng proyektong pinagawa ni Duterte ay suriin ngayon, lalo na ang mga tulay at mga gusali para wala nang madisgrasya at mamatay. Napaka walang kalidad ang proyekto Duterte porque mga China, ang lahat ng gawa made in China. Totoo yan, Ted. Ha? Kaya nga, dapat yun na. Tangina, madala ka na yung administrasyon ni Bongbong. Oo. May Mondo Cheng, oh. Bakit sa panahon ni Digong may proyekto? Bakit sa panahon ni Digong may proyekto ba na may matino mula COVID, PhilHealth, war on drugs at nagkaroon pa ng award, kaya dapat lang ipagpatayo si Digong ng rebulto ng dakilang magnanakaw sa buong mundo ng taon 2017 bilang huwaran ng mga magnanakaw at mamamatay tao, at itayo ang rebulto sa Balot Tondo sa tapunan ng basura. Ganda naman ng ng batang blooming trip. Tama yun ah. Dapat gawin ni His Excellency yan. Total eh. May award pala si Duterte bilang Moscorap eh. Patayon niya ng rebulto. Doon sa Tondo. Sa dump site. Doon itayo yung rebulto niyan. David Allen Mendoza, Karoks, 1,000% na kailangan ng matigok sa pagkabise yang si Sara Jim Potbot. Wala eh. Mukhang love siya ng mga senador eh. Mondo Cheng ulit oh. Bakit noong bagong upo pa lang ng matandang Marcos, unang pinagawa ni Marcos, SRI mina siya ng mga ginto sa parting norte. Kaya naparami nilang ginto na dapat ay pag-aari ng mamamayan at hindi sa mga Marcos. Alam yun ah. Mondo Cheng ulit. Dapat lang kasuhan ang nagpakalat ng mga fake news at pati na rin ang mga fake survey ng mga bayaran. At sa totoo lang, wala naman pinag-iba sina Duterte at Marcos. Family pareho lang naman, mga dorobo. Mondo Cheng ito, huwag kayong umaasa sa malaking fake. Huwag na kayong umaasa pa sa malaking fake na ICC. Sabi noon, pang isang bago magpasko raw, dumaan na. Wala pa rin ang ICC, dumaan na rin ang Pasko. Nang incheck, wala pa rin. Sumunod na ang Pasko ng pagkabuhay. Sana naman, nariyan na. Mondo Cheng ulit to. Dapat ibalik na yung bitay sa lahat ng mga magnanakaw sa gobyerno at bitayin pero hindi sa luneta. Bitayin pero hindi sa luneta, sa hero lang yun doon sa tabi ng basurahan. O, dapat doon talaga yun. Mondo Cheng ulit to. Pag may nakalusot sa mga kandidato ni Digong, malinaw na nagkalutuan sa Comelec. Hagar siya, amo mo si Digong. Di ba kaya Kanarian? O, di ba? Ted ulit to. Tunay na ang karma ay nangyayari sa mga taong gumagawa ng masama sa kapwa. Tulad ng dalawang naging pangulo, nag-aaway, malamang may nangyari din maganda laban sa isa't isa. Sino nga namang tao ang may utang na hindi pinagbabayaran? Yan ang tinatawag na karma. Totoo yan, Ted. Mondo Cheng ulit to. Hindi na tayo pang niwala pa sa mga panluloko ng dalawang yan na sina Digong at Bongbong. Puro mga palabas lang ang mga yan. Puro palabas lang ang mga yan. Pareho lang naman mga magnanakaw ang mga yan. Pinaiikot lang ang taong bayan.
Nangangano ko dyan eh. Wala eh, puro parang nagsusuntukan lang, di nagtatamaan eh. Munod siya ulit oh. Tama ka pare Roque, sina Digong at PBBM ay nagsusuntukan kunwari pero walang patamaan. Malamang aabutin pa yan, yan suntukan na yan hanggang 2028 pa. Wala tayong pupuntahan dyan. Pag dito sa bangin, doon sa kabila, apoy. Munod siya ulit oh. Matalino talaga. Ha? Matalino talaga ang mga Duterte sa kahayupan, sa mga pagnanakaw at pabrika ng fake news at kasinungalingan. No, totoo ah. Ramon Valencia oh. Bossing, maraming kumita at namantikaan ng gawin ang bridge to hell ni Gong D. Kasalanan niya ng kontraktor at mga engineer. Sayang naman isang banda, maganda na rin bumagsak yan. Maganda na rin at bumagsak yan. Kayo't papaano hindi maraming nadamay. Kahit papaano hindi maraming nadamay. Tama ka, bossing. Dapat lahat ng ginawang proyekto ng administrasyon ni Gong di imbestigahan. Malamang kinarate ang mga materyales, baka puro substandard. Yun nga. Paano ko yung eskwelahan? May mga pinatayong eskwelahan eh. Tangina. Kawawa yung mga estudyante eh. Ramon ulit oh, bossing, hindi ako naniniwala sa survey. Kung totoo yan, bakit hindi nila ilabas ang pangalan at kung saan sila nag-survey? Baka mga zombie ang sinurvey. Totoo, sinurvey nila yung mga zombie ni Digong. Duterte. Ang ina, mga abnormal. Ang ina, napanood nyo na ba yung ano? Yung The Mummies? O ganun mga hayop. Maski na anong demonyo yung kalaban ng ano, yung The Mummies, Duterte. Utang na. Ramon Valencia ulit. Magaling si Atty. Claire, batang tondo, birador ng mga padapa. Kaya yung peking balita, kailangan meron silang sirhibo. Kung wala, bibirahin sila Atty. Claire. Yun nga eh, Ramon eh. Kaya lang dapat si Atty. Claire, naka-bulletproof na ang sasakyan niyan at marami siyang bodyguard kasi mabigat yung trabaho niya. At hindi basta-basta tao yung mga Duterte, di ba? Si Bongbong nga, gusto putulan ng ulo eh. At kumontak na siya ng patay kay Bongbong tsaka kay First Lady, puta. Si Atty. Claire pa kaya santuhin yan, mga puta. Ramon Valencia rito. Bossing, sa grupo ni BBM, dalawa lang ang pwede sa si Lacson at Abalos. Yung iba naging tuta ni Gong D. Sa party list, Franz Castro, Atty. Enzo, at Atty. Jokno. Sa Senador Heidi Mendoza, Kiko, Bams, Vito, Casino, magbigay ka pa po ng kung sino iboboto. Kamusta na lang po sa lahat ng mga Karaoke Warriors at sa pamilya. God bless us all. God bless Ramon Valencia. David Estacio Jr. Shout out. China Materials ang ginamit siguro. David ulit oh. Hindi naman si BBM ang nanira kay Lenny. Hindi naman si PBBM ang nanira kay Lenny. Sino? Siya lang naman yung reklamo ng reklamo. Isa rin siya. Kasi sinasabi niya kay Lenny, mandaraya si Lenny, di ba? Hindi ba, David? 6 na taon siyang hindi tumigil sa kasabi na siya ay nadaya ni Lenny. Kaya sumagot na si Lenny, di ba? Sino bang may marka ng mga mandaraya? O, di ba? Hindi pa rin siya tumigil. Tuloy pa rin siya na siya ay nadaya. Hanggang umabot na sa Korte Suprema at sinabi ng Korte Suprema, tumigil ka na, hindi ka nadaya, totoong talo ka. Kaya siya natalo. Bakit? Kasi nga, yung sinuportahan niya si Digong ng mga Ilocano na bumoto kay Digong, pero yung mga makadigong hindi ibinoto si Bongbong. Kaya ka natalo, Bongbong. Ha? Ang ibinoto ng mga Duterte, si Cayetano. Alam mo na. Kaya hindi ka nadaya. Ang nakadaya sa'yo, si Duterte. Di ba? Narinig mo ba kung paano mangampanya si Duterte, Bongbong? Huwag niyo ako botosan kung hindi niyo boto si Caldero. Kasi hindi ako pwede pag hindi siya ang vice president ko.
Sana magising ka naman na. Walang kasalanan si Leni Robredo. Oh, meron lang sigurong nagbulong sa'yo na nadaya ka. Niloloko ka. Ikaw naman, protesta ka ng protesta. Nelson Batalone, shout out. Naghahanap na naman ng masisisi ang maliwanag dyan. Ampaw ang tulay at may kumita. Yan ang totoo dyan. Survey, wala yan. Sila lang ang yan, kontrolado nila yan. Totoo yan, Nelson. Shirley Jaser, shout out ha. Grabe naman engineer na yan. Tinipid, malamang ang materyales sa tulay na yan, Karox. Nasisisi pag gawa daw yung nung truck 1.2 billion ang halaga tapos dumaan lang yung truck, nalugso na. Kalokohan na naman yan. Ginagawa nilang talagang bobo ang mga tao, mga walang iya talaga ang gumawa ng proyekto na yan. Kakapal ng mukha. Totoo yan. Shirley ulit oh. Yung survey na yan dapat pinagbabawal na yan eh. Totoo. Pangloloko lang sa tao. Tao yan, feeling ko, ay nako, pinaiinit na naman ninyo ang ulo ni Karox. Ikaw na. Namumula na nga ako eh. Belen Dilingon, welcome to the club. Oo nga, wala bang nag-survey na kakamping? Ang dadaming kakamping tapos walang lumabas. Ayun nga, yung sumahayag na yan. Kalat nila naman, oh. Nalalaman naks. May pailaw pang nalalaman mga putragis tulay na yan. Build. Bagsak. Mga kurap, mga magnanakaw, mga ungas. Totoo yan, kalat ni. May ilaw pa eh, puta na. Berhilio Manzano, welcome to the club. Tama lang, most corrupt daw of the year, Duterte. O, diba? Mantakin mo, namuro na siya noong 2016, na runner-up na siya. Puta na, pinagbuti niya yung pagnanakaw. Kaya noong 2017, siya na ang most corrupt. Tanginang yan. Duterte. Putangin na kayo. Tatay Atokwar Tero, welcome to the club. Kasalanan din ng kapwa natin Pilipino ang nangyari sa bansa natin kasi nasa bundok si Duterte, dinila nila sa lungsod. Saan to? Rodelia Alpilor, shout out. Tama po kayo, Sir Rox. Grabe po talaga. Nakakatakot, mga tulay. Sana maimbestigahan na panahon ni Digong nyo. Salamat, Sir Rox. Update nyo. Ingat and God bless us all po. God bless, Rodelia. Ronaldo Gonzales, oh. Grabe talaga, Administrasyon Duterte. Halos lahat na kinabang. Mapa-medical pa, mapa-infrastructure, drugs, gambling. Kaya tama si Atty. Claire Duterte. Duterte administration is the most corrupt. Ang daming basis at syempre, puro denial na lang isasagot nila dyan. Ikinahihiya na ng pati taga Davao, mga Duterte. Malalaman natin yan kung paano babarasuhin yung Davao na yan. Dapat yan, tutukan yan ng Comelec. Pwedeng ilagay sa ano yan eh. Red alert yung Davao na yan. Hindi papayag yung Duterte dyan na matalo sila. Babrasuhin yan. Tingnan mo ha. Dapat under sa police ano yung eleksyon sa Davao eh. Oo. Totoo lang ha. Ibig sabihin yan, si Rinaldo ulit kaya napuputol ang tulay. Nagpinagawa ni Duterte, napuputol na rin ang karir nila. Diyos na rin siguro ang may gawa niyan para makita at mabisto ang pinagagawa kapalpakan Duterte. Ano, guess mo, Sir Rox? Pwede. Buti nga walang namatay. Pero siguro, yan nga, dapat wake up call yan kay Bongbong. Ha? Na-inspeksyonin mo lahat yung mga tinayo ni Duterte. Tignan mo yung bagon. Puta na umorder ng bagon. Wala pa yung release. Natatakbuhan ng bagon. Tapos puta na ni-inspeksyon, yung bagon tumutulo. Oh, butas yung mahinang klase. Oh, hindi yata binayaran, hindi yata tinuloy yung pagbabayad dun eh. Ibongbong. Jess Magpayo, welcome to the club. Support Atty. Castro.
is the best public servant and good for the country. We need her this time. So many fake news dito sa ating bayan. Di ba? Ted ulit oh. Maraming nagtataka, bago pa daw ang tulay, bakit bumagsak agad? Ako, di ako nagtataka kung bakit bumagsak ang tulay ng Isabela. Bugo kasi ang utak ng nagpagawa ng tulay. Bugo kasi ang utak ng nagpagawa. Tulay pa kaya? Ay, patay tayo dyan. Jane Labay na, shout out my friend. Mukhang saan ka na naman napunta. Marilo Pabiano. Good day po tayo sa mga kawarriors. Another proof na naman ang talamak na korupsyon. Makikita nga po na wala man lang malalaking bakal kahit sa poste. Nakakalungkot na nasayang na naman ang pera ng mamayan dahil sa mga sakim sa pera. God bless us po tayo sa mga kawarriors. God bless Marilo Castro. Mission accomplished mga boss. God bless. Hanggang bukas po muli mga friend. No? Naging masaya sana kayo pero malungkot, di ba? Sa totoo lang mga friend, kakatakot po yung katayuan ni Atty. Claire Castro. Ano sa palagay nyo? Tama ba ako? Magandang gabi po. God bless.